so also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from off the altar. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa umaga nito, sa iyong presensya, for having these testimonies, Panginoon, ng aking mga kapatiran, sa napakagandang mga biyaya na pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord God. Amen. Urge them to go inside this church, Panginoon. Hallelujah, tinulungan mo sila, Panginoon, na makarating ng payapa. Ligtas, Panginoon, at hindi nahadlangan ng mga bagay na gusto pumigil sa aming mga kapatiran. Salamat, Panginoon, sa iyo. Sa pagkakataong ito, pinagkaloob mo sa amin sa pangalan pa ng Kristo. Amen. Kita ko po, mga kapatid. Sa amin ito ang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nagdaang araw, tingin sa mga nagdao sa kaarawan natin mga kapatiran, Mr. Dayan, ang mga anak po ni Kuya Mar ay nagdao sa ilang kaarawan. At nagkapasalamat ako sa ating Panginoon kasama ni Brother Kilman ay Karawan. Okay. Hindi natin sila. Nagpasalamat tayo sa ating Panginoon kasi nagdaan ang mga birthday ng mga ito na hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Pagkapalan ng Panginoon, ang kalakasan, ang buhay, ang sigla ng katawan, ay may napatuloy na pinuprovide ng ating Panginoon. Alright, salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga ay nagagalang ako dahil sa aming pagkakataon ay nakikita ko ang siglahan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Like all about what should we find when we go to church? Hallelujah. Amen. Ano ba ang ating kailangan makita o ano ba ang ating hinahanap kapag tayo ay nasa church? Yes. Sa book of Lucas, chapter 4, verse 16. Amen. Sabi ng Biblia, and he came to Nazareth, speak about the Lord Jesus, ang ating Panginoon sa Kristo nito. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, ito po kasi ang nakaugalian ng ating Panginoon. Amen. Pumupunta siya sa Nazareth. He went to the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Ang ating Panginoon Kristo, nakaugalian niya na laging magpunta sa sinagoga. Amen. Para sa Sabat. Amen. Ang Sabat ay ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Alright? And then, sa book of Acts chapter 17, this is Apostle Paul. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his mother was, went into them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scripture. Ito si Pablo, kasama ng 3 pa na mga alagad ng ating Panginoon, ay nagpunta sa sinagoga as his mother was. Nakaugalian din ito ni Pablo. Amen? Ibig sabihin, sanay si Paul na laging siya nagpupunta sa sinagoga. Hallelujah. Sa panahon ng Sabbath days. Alright. The same as ang ating Panginoon Kristo. Ang ating propeta, sa preaching na siya,
usually, it's my custom to go to church somewhere on Sunday. And if it possibly can, hallelujah, ang ating propeta, sabi niya, ito ay nakaugalian ko na din, hallelujah, na magpunta sa church on Sunday. If I possibly can. Hallelujah. Itong tatlong tao na ito, mga kapatid, hallelujah. Amen. They are come to church. They all believe in church. Say amen. Hallelujah. And they told people to come to church. Ang tatlong ito ay hindi nagkokontrahan. Kumbaga, sila ay nagkakasundo. Pare-pareha sila na sinasabi ang ating Panginoon. Si Apostol Pablo, ang propeta ng ating Panginoon, na nagsabi nito, go to church. Hallelujah. Come to church. Believe in the church. At dahil ito ang kanilang nakaugalian, tuloy-tuloy ng ating Panginoon. Hallelujah. Na sana ito rin ang makaugalian natin. Kasi kung ito ay hindi maganda, ang ating Panginoon hindi na ito gagawin at hindi na ipapakita sa atin. Amen. Sa book of Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking, ito very familiar verse, not forsaking, huwag nyo daw pabayaan ang pagkakatipon, not forsaking ourselves together. Pag sinabing together, hallelujah, ito ba ay physical or spiritual na gathering? Physical ito. Not forsaking our assembling of ourselves together as the mothers. Ibig sabihin, kung tayo ay nakaugalian natin magpunta sa church at mag-assemble together, hallelujah, meron din namang nakaugalian na hindi magpunta ng church. As the mother is not exhorting one another, hallelujah, kundi kayo ay mga aralan sa isa't isa, as so much the more as you are the day of approaching. Ngayon pa na nalalaman nyo na malapit na ang araw. Amen. Hallelujah. Maraming tao, hallelujah, ang sanay ngayon at gusto-gusto ng mga live streaming. Amen. Kasi nga naman sa live streaming, nakakapamili sila ng gusto nilang pastor. At mahusay mag-preach. Amen. Nakakapili sila ng mahusay na tugtugan sa church. At doon sila nakikinig ng mga praise and worship song. Hallelujah. And then, hallelujah. At yung mga ito, hallelujah, yung mga taong laging ang gusto nilang ay makinig ng preaching sa live stream at hindi na pumupunta sa church, I believe this is a kind of a lazy Christian. Mga tamad na Kristiyano. Okay? Hallelujah. May pagkakataon naman, o may paraan naman para makapunta ng church. Hindi nila magawa makapunta ng church. Pero sabi ng book of Hebrews, si Paul mismo nagsabi, hallelujah, huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon. Ang ating Panginoon, costumbre o ugali niya ang magpunta sa sinagoga. Si Apostol Pablo, sinabi niya, ako ay nagpupunta sa sinagoga. Hallelujah, ang propeta sabi niya, I told them to go to church, hallelujah, on Sunday. If I possibly can, kung kaya niya naman mag-attend in church, hallelujah, at walang mga bagay na pwede naman makahadlangabay, why don't you come to church? You say amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Dahil tayo ay kailangan na sa church, why? We are the part of the body. Amen. Naniniwala ako kung nasa ng katawan, kung bahagi ka ng katawan na ito, dapat nandun ka din. Nandun ang ulo. Amen? Hindi ba, Pastor, pwede bang invisible union? Mga ganyan. Sanay sa invisible union. Kaya nga, nag-invisible na din physically. Naniniwala ako, hallelujah. Kung merong invisible union, spiritually, nag-union kayo, hallelujah. Meron din physical ito. Kasi ang shadow nito, hallelujah. Kung merong anino, merong pinagmumula ng anino. Amen. Amen. Kung ano yung mother mo, kung ano yung nakagawian mo, hallelujah. Amen. Kung sa church ka, spiritually, sa ating Panginoon, dapat physical nandun ka din. Yes. Amen. Sabi na po sa Paul, hallelujah, huwag ninyong pababayaan ng pagkakatipon. Go where the body is. Kung nansa ng katawan, kung bahagi ka ng katawan, dapat nandoon ka din. Yes, amen. Hallelujah. Amen, hallelujah. At pag nagpunta ka ng church, don't come to church to be a problem. Minsan kasi ganyan.
Hallelujah. Kung bahagi ka ng katawan, abay huwag kang maging cause ng problema ng katawan. Come to church and be a solution. Amen. Maging solution tayo. Amen. Get behind the ministry. Kung naniniwala ako, hallelujah, ang bahagi ng katawan, maliit ka man na bahagi ng katawan, meron kang ministeryo sa katawan. Hindi pwedeng wala. You come to church and sit there, upo ka lang dyan, and then uuwi ka na, okay na. Wala kang ginawa. Get behind the ministry. Kasi kung anong bahagi ka, at kailangan mahanap mo ang bahagi na ito. Kailangan masumpungan mo kung anong bahagi ka sa katawan ng ating Panginoon. Hindi tayo dumilang sa katawan. Kasi ang namin, tinatanggal yan. Amen. Pagka naligo ka, tanggal yan. Okay. Then you know to have your part in the body, in the ministry of the body. Do not satisfy. Huwag kayong makontento na kayo ay nakinig lang, then naka-church lang, naupo sa church, and then uwi ng bahay without doing your part of the body. Kailangan magawa mo ang pagiging bahagi mo sa katawan. Amen. Hallelujah. Why don't you try, pagising mo sa umaga? Amen. Upo ka. Kunin mo ang iyong Bible. Basa ka. Manalangin ka. Ipag-pray mo ang mga ministers. Ipag-pray mo ang mga umahawak ng instrument. Hallelujah. Amen. Ipanalangin mo na sila ay magamit sa ministry, sa church na ito, para pagdating mo, may napakagandang atmosphere. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang atmosphere. So, try natin. Sa umaga, pagising natin. Hallelujah. Kasi mas nauna ka pa nag-hide sa cellphone mo. Pagising mo. Pag umulat ang bata, hi cellphone, good morning. Nasubukan nila para pagising ng inyong mata. Pag good morning, kasi Panginoon, good morning. Magandang umaga sa inyo. Amen. Lord. Hallelujah. Amen. Kasi pagising mo, yung cellphone mo na sa akin. Kung pagising mo, hi cellphone. Kamusta na kaya yung mga nag-like sa aking post? Scroll down, kamusta na kaya yung mga nag-comment? Ano kayang balita na ngayon? May pasok kaya? Hindi na natin pag-dapat. Pag-dapat, pag-dapat pasok. Alright. Hallelujah. Sabi ng ating propeta, sa preaching ng hear ye him, it's wrong to stay home from church. It's wrong to stay home from church. Mali lang. Okay? Kaya we have to gather, assembling together. Magkatipon tayo. It's wrong to stay home from church. Kasi kung tama na mag-stay lang tayo sa bahay, tapos dito sabi ng propeta ito, mga kapatid, hindi niya sasabihin, ay tama lang na nasa bahay kayo. Sabi niya, it's wrong to stay home from church. Wala pa akong nakita ng church na nakalagay doon sa pintuan ng church nila. Exit and be a blessing. Exit and be blessed. Walang ganun. Di ba nakalagay? Come and be blessed. Di ba ganun sa church? Pumasok kayo para kayo ay pagpalain. Come and be a blessing. Wala pa akong nakita ng exit. Umalis kayo sa church para maging blessing kayo. Kaya sabi ng propeta, it is wrong to stay home from church. Sabi niya, that shows what's in your heart. If you love God, you'd be at church. Kung mahal niyo daw ang ating Panginoon, kayo ay dapat nasa church. You've got to get back to the church. Bumalik kayo sa church. Back to the Bible. Back to Christ. If you love God. Amen. Yan ang ating Panginoon. Another thing, sabi niya, how we get to come here together and sit together in heavenly places. Don't stay home. Yeah. Kita niya, no? Amen. Hallelujah. Pumunta daw tayo dito, magkatipon tayo, at maupo tayong magkakasama in heavenly places. Do not stay home. Amen. Another one. Now, sabi niya,
niya, sa preaching niya, the position of a believer in Christ. The fellow said, sabi nung isang Kristiyano, I can be a Christian and stay home just as well. No, you can't. You've got to meet together with the rest of the body. Sabi daw ng isang Kristiyano, ako naman ang Kristiyano, Pastor. Then, I can stay home just as well. Okay lang naman, nila sa bayan ko, okay naman ako. At least Kristiyano naman ako. Hindi ako gumagawa ng mali. Hindi ako gumagawa ng masama. Hindi nga lang ako magpunta ng church. Okay, sabi na rito, no, you can't. You've got to meet together. Kailangan daw kayo magkita-kita with the rest of the body. Ibig sabihin, kailangan magkasama-sama kayo, magkita-kita kayo ng ibang bahagi ng iyong katawan. Amen. Kamusta mo wala ang isang bahagi? O kamay, kamusta naman dyan? Mabuti kayo siya natin. O brother, kamusta ka naman? O brother Archie, kamusta naman ang buhay? Okay, again, to meet together with the rest of the body, sabi niya, another was a thirsting for life. If you are a Christian, ano ba? Our sister. Please. 9 lang eh. 10 minutes to 11. If you are a Christian, you long to go where other Christians are. Napakaganda nito. Kung ikaw daw ay Kristiyano, amen? You long to go, kailangan daw ay lagi kang nandoon where other Christians are. Kung nansan ang iyong mga kasama, dapat nandun ka din. And fellowship with one Christians, with the other Christian, makipag-fellowship ka doon sa mga kapwa mong Kristiyano, so you cannot stay away from church and live the same life. Hallelujah. Can't do it. Sabi niya, it's the will of God that we should assemble ourselves together. Ito raw ay kalooban ng ating Panginoon na tayo ay sama-samang magkatipon. Hallelujah. As we see the day approaching, sinasabi ng Book of Hebrews chapter 10 verse 25, ngayon pa, na lalo't nalalaman nyo na malapit na ang araw. Hallelujah. See the day approaching and that regularly, Lord, to bring ourselves closer to you. Amen. Hallelujah. Magiging mas malapit tayo sa ating Panginoon and closer to each other. Hallelujah. It is a bond of fellowship. Purihin ang ating Panginoon. Sabi na mo kay Isaiah, balikan ng scripture. Sabi dito sa verse 1, in the year that King Uzziah died, ito yung taon ng matay si King Uzziah, sabi ni Isaiah, I saw the Lord sitting upon a throne. Nakaupo ang ating Panginoon sa trono. Sabi niya, nakita ito ni Isaiah. Amen? Dapat tayo din. When we come to church, dapat ay nakikita natin ang posisyon ng ating Panginoon. Dapat alamin natin, hallelujah, malaman natin ang posisyon niya that He is sitting on the throne. Ang Diyos, ang gaya ni Isaiah, nakita niya ang trono ng ating Panginoon at ang Panginoon ay nakaupo sa trono ito. Amen? And the problem, hallelujah, kaya minsan ang mga Kristiyano hindi niya makita ang ating Panginoon kasi ayaw niyang tumingin. Ang madalas tinitingnan niya pagdating ng church yung mga mali sa preaching, mali sa gawain, yung mga mali sa kapatiran. And then he go up and down, go where? Punta dito, punta doon. Ang sabi ng propeta dyan, ang tawag niya din is hitchhiker, mga kangaroo Christian. Observer. Nabasa niyo ito? Kangaroo. Mga Kristiyano daw na kangaroo, mga hitchhiker. Talon-talon, paluntag-luntag, luntag dito, luntag doon. Lipat dito, lipat doon. Oh my. Ang problema ba ay nasa church? Wala. Ang problema ay nasa kanila. Yes. Oh my. Kaya hindi nila makita ang ating Panginoon kasi kagaya ni Isaiah, sabi niya, ay nakita ko, hallelujah, nang tumingin ako, nakita ko ang ating Panginoon, nakaupo sa luklukan. At dapat ganyan din ang attitude
natin sa church, hallelujah, makita natin ang pwesto ng ating Panginoon. Amen. Puri ng ating Panginoon. Sabi niya mga kapatid, amen? It's not the musician, it's not the song leaders, it's not the preachers. Hindi yun dapat natin makita. Dapat ang ating Panginoon ang makita natin pagpunta sa church. Amen? Kasi tayo ay bahagi ng katawan na ito, mga kapatid. It's not your neighbor. Yun ba makakahadlang sa atin para makita natin ang ating Panginoon? Amen? Kahit 10 barakuda pa yan, Brother Well. Barakuda kasi tawag ito sa mga nakakasal ng neighbor. Kahit 10 pa sila, hallelujah. Hindi yun ang problema. Amen? Kailangan, hallelujah, hindi ka mapigilan ng mga ito na makita mo ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Then, even doon, hallelujah, take them. Hallelujah, ito nangyayari. Nakikipag-argue tayo sa kanila, nakikipagtalo tayo sa kanila, and then we walk out like a spoiled brat Christian. Amen. Ganyan daw yan mga spoiled brat. Kahit kaunting bagay, abay, nakikipagtalo. Ipinipilit ang gusto. Amen. They're called spoiled brat. Amen. Dapat ang isipin mo sa umagang ito, God deserves your worship. Yes. Amen. Lord. Diyos, deserve siya makatanggap ng papuri mo. He deserves your worship. He deserves your praise. Ignore everything. Amen. Amen. I-ignore mo everything. Kaya nga sabi ko, salamat. Hallelujah. Paano mo nabuksan, Brother Lambert, yung dito? Puri ng ating Panginoon. Ignore everything. Dapat ganyan din tayo. Hindi makakahadlang ang kahit na sino. Why? Ang Diyos ang may mas karapat-dapat na makatanggap ng ating matakas na Amen. Amen. So you must come to church. Amen. Hallelujah. Then, you can come to church. Kailangan natin makita siya. Hindi natin makita yung mga kamalian ng bawat isa. Kundi ang makita natin ay ang ating Panginoon. So, verse 2. Basahin natin yung verse 2. Ang buko. Deuteronomy. Isaiah. Isaiah chapter 6. Verse 2. Above it, at sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang muka at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanya. So ito seraphims na nandoon, hallelujah, ay mayroong 6 na pakpak. Ang mga seraphims po ay mga uri ng angel. Hallelujah. Habang sila ay nasa presensya ng ating Panginoon, nandun sila, meron silang 6 na pakpak, at yung 2 dito ay nakatakip sa kanilang mukha. Dahil hindi sila worthy to see the presence of the Lord. Amen. Although wala silang kasalanan, hindi sila nagkasala, pero nandun sila sa templo, hallelujah, ang sabi nila, they are worship God, holy, holy, holy is the Lord. Amen. Isipin niyo ba, mga kapatid, hallelujah, ito mga angels na ito, walang kasalanan. At hindi nila ma-appreciate kung bakit sila nandun at sila nag-worship. Amen? Kasi hindi naman sila tinubos. Pero nandun sila, hallelujah, and then
victory in Jesus. Hindi nga naman sila ka-experience na sila iligtas sa ating Panginoon. Pero yung mga Kristiyano na dapat ay mas masayang kumakanta ng victory in Jesus, pag kumanta ng victory in Jesus, victory in Jesus. Ay, victory nga eh. Eh, di ba, wala pa ako nakitang nagtagumpay, hallelujah, na malungkot. Abay, pag nagtagumpay, dapat victory talaga yan. Dahil ang ating Panginoon. Amen. Yung mga angel, wala silang ginagawa. Holy, holy is the Lord. Puri. Pero hindi sila tinubos. Pero may mga tinubos, hallelujah. Abay, parang hindi tinubos. Bilang ko, paluya-luya. Amen. Hindi na palaluya doon. Paluya-luya daw. Amen. Alright. So, the Christian, we come to church. Amen. Let us come with humility and with reverence if we want to get something from God. Gusto natin may makuha tayo sa ating Panginoon na pagpapala. Come to Him. Lumapit tayo sa Kanya with humility and reverence. Naalala niyo ba si Martha? At saka si Mary? Nung mamatay si Lazarus. Amen. Pagdating ng ating Panginoon, 4 days na namatay si Lazarus. Okay? Sabi ni Martha, tunab ko sana, Panginoon, na mas maaga. Hindi siya Sana siya namatay, Lord. Pero sabi niya, even now, kahit ngayon, magagawa ko siyang buhayin. Amen? Nakita niyo ba kung ang humility ang ginawa ni Martha? Amen? Pagkabat, alam niya, amen, hallelujah, na imposible lang mabuhay ang ating Panginoon. Pero sabi na, kahit ngayon, Panginoon, kaya mong gawin niya. He come with humility. Nagpakumbaba siya dahil alam niya ang Diyos ang makapangyarihan. She said, even now, Lord. I'm going to say this one. One time, may kinukwentang propeta tungkol sa isang young lady. Amen, hallelujah. Itong young lady na ito ay nagkasakit. Amen, nandun ang kanyang buong pamilya at sila yung nanalangin. Amen, tumapit sa ating Panginoon in prayer. At itong mga tao ito, yung kanyang pamilya ay nanumbalik sa Diyos. Amen, at naghingi ng panalangin sa propeta ng ating Panginoon. Hallelujah. And then, pagkatapos itong mag-pray ng propeta, that night, namatay yung young lady. Hallelujah. Sabi ng Brother Branham, Lord, you owe me an explanation. Pwede ba, Panginoon, ipaliwanag mo sa akin? He is sitting there. Sabi na, Lord, I owe an explanation. Nakita mo naman ang pamilyang ito ay nagbalik sa iyo, sumamba sa iyo, nagpuri sa iyo. Amen? At yung kanilang young lady, yung kanilang anak ay namatay. Baka, Lord, pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Amen? Sabi ng Panginoon sa kanya, hallelujah, yung babae na yan, yung kanyang nanay, nasa kalagay ng bata na yan. Hallelujah. Yung batang anak niya na namatay ngayon, ay namatay ng dati. Nahulog sa pan. Okay? At nang makita ko ito, hallelujah, binuhay ko siya kasi nakita ko yung nanay, hindi pa ready na mawala yung kanyang anak. Hindi pa siya handa. And then, hallelujah, binuhay ko yung bata. Kasi nakita ko yung puso ng kanyang nanay, hindi pa handa na mawala yung kanyang anak. Pero ngayon, nakita ko na handa na sila dahil bumalik sila sa akin, naglingkod sila sa akin, naniniwala ko, handa na sila. Amen. Hallelujah. Ano mang kondisyon ng puso nila, naniniwala ko, handa nilang tanggapin dahil ito, amen, nakita ko sa kanilang mga puso na kaya na nilang tanggapin ito. Hallelujah. Amen. Kasi nagbalik na sila sa ating Panginoon. Minsan ganyan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. May mga pagkakataon, may mga bagay na kinukuha sa atin na masakit. Hallelujah. Pero hallelujah, minsan, ang Diyos ginagawa niya ito dahil alam niya yung mga puso ng kinuha
church to worship. Why? Kagaya ni David, sabi ng propeta ng ating Panginoon, si David, nandun siya habang hinahamak ang bayan ng Israel. Nandun siya, umarap siya sa kanyang bayan. Papayag ba kayo na kayo ay maliitin ng Pilistiyong ito? Dito rin Pilisteo. Alam niyo ba si David, train siya ng ating Panginoon na makipaglaban sa mga giant, sa mga oso, sa mga leon. Hindi siya walang karanasan, train siya ng ating Panginoon. Iniemda siya ng Panginoon para sa isang malaking laban. Kaya kahit siya ay maliit, nang makita niya na hinahamak ang bayan ng Israel, hallelujah, tumayo siya. Sabi niya, I don't care who you are. There is nothing impossible with God. Amen. Hindi mo kilala ang Diyos ko. Can say amen. Huwag kayong papayag, hallelujah, na tayo maliitin ng Satanas. Hallelujah. Ang Diyos natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen, hallelujah. Muli ng ating Panginoon. You don't know my God, hallelujah. Alright? Kahapon, ay halos nabaliktad ko na yung bahay namin sa paghahanap ng susi. Yung susi ng motor ko. Kasi yung susi ng motor, kasama niya din yung susi ng room namin sa school. Amen, hallelujah. Katabay talaga, binaliktad ko na yata yung bahay namin. Kaharap-harap ka. Hindi ko makita yung susi ko saan ko naiwan, walang hulog ba. Amen, hallelujah. May gusto akong puntahan, hindi ko mapuntahan kasi wala akong magamit na susi ng motor. May kukulong sa room ko, hindi ko naman makuha kasi hindi ko mabubuksan ako. Amen? Hallelujah. Napakahalaga pala mga kapatid ng susi. Amen. Kasi, hallelujah, yung susi ng motor ko, ang nagiging paraan para magamit yung motor ko, makapunta ko sa aking pupuntahan. Amen? I can go to the place I want kasi hawak ko yung susi. Yes. Sa umagang ito, naniniwala ko na hawak kayo ng susi na natin. Amen. Amen. Lord. Kaya kayo natin sa church because you hold the key. Hallelujah. Kaya kayo nakating sa church kasi hawak niyo ang susi. Pagkabat hindi niyo makuha yung leader na susi ng bahay, kagaya ng nangyayari kay Brother Lambert, hallelujah, pero meron siyang isang susi. Hallelujah. Para makarating tayo sa church. And what is that? The faith. Faith is the key to the kingdom. Can you say amen? Ang pananampalataya na meron tayo, itong susi natin para makarating tayo sa ating pupuntahan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Eh, sa susi ng aking nawala, nandun din ang susi ng room ko at hindi ako makakapasok hanggat wala yung susi na ito. Amen. Ganyan kahalaga ang susi. Hindi mo mabubuksan ang karya ng ating Panginoon hanggat wala at hindi mo hawak ang susi ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen. And faith in God. Faith is the revelation. What is faith? Faith is coming by hearing and hearing the word of God. Uli ng ating Panginoon. Sa book of, sabi niya sa preaching niya, the key to the door. My brother and sisters, if you got the key to the kingdom, the key to the door, the key of salvation, God help you to open the doors and let Jesus come in. Kapag nawawak ng susi, mga kapatid, ang susi ng kaharian, ang susi ng pintuan ng kaharian, ang susi ng kaligtasan, tutulungan kayo ng Diyos, hallelujah, mabuksan ang pintong ito, hallelujah, at makapasok kasama ng ating Panginoon. Hallelujah. Another one, sa kanyang preaching at the God of the civil age, for Peter was given the key to the kingdom, saying, whatever you bind on earth, it will bind in heaven. Amen. Anumang bagay ang inyong Talian. talian sa lupa. Talian. And I praise the Lord God, hallelujah, tinalian ni Lambert ang kanyang panalangin. Amen, na maging okay ang kanyang medical, hallelujah. Hallelujah. Ito'y tinalian ng Diyos sa lahat. Amen. Lord. Hindi ng ating Panginoon, hallelujah. It will bind in heaven. And what does it key? To unlock something, the mystery. Para mabuksan ang isang bagay Amen. na nakasarado. Hallelujah. Kung sarado pa ang isang bagay sa iyo, ang hindi mo maintindihan, gamitin mo ang susi, ang ating Panginoon. Ang pananampalataya na sa iyo, ang susi para mabuksan natin ang mga bagay na hindi natin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi mo maintindihan ang ganito, kagaya sa Brother Ruel.
kingdom. Di ba nasa atin ang kingdom ng ating Yes, Panginoon? amen. Sabi ng Biblia, you are the temple of the living God. Amen. Nasa iyong susi. Amen. Hallelujah. Mabubuksan mo ito dahil nasa iyo ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga, kanyang preaching na, Hebrews chapter 7. Sabi niya, all right, here you are. What's God? The key. The key to the kingdom. Where is the kingdom? It's within you. Ang kingdom na nasa iyo. The Holy Ghost is the kingdom of God. Alright? Hallelujah. So, umagang ito, mga kapatid, gamitin natin ang susi. Then we should find, hanapin natin yung mga bagay na kailangan makita natin sa church. What should we find when we go to church? Kailangan masumbungan natin yung bagay na kailangan natin makita kapag naroon tayo sa loob. Yes, Lord. Amen. Makita natin ang karya ng ating Panginoon. Kaya ni Isaiah, nakita niya ang ating Panginoon is sitting upon a throne high and lifted up, and his train filled with the temple. Amen. Nandun yung mga seraphims na worship. Sabi dito sa verse 8. Alam niyo ba, sa verse 6, and the posts of the door moved at the voice of him that cried with, and the house was filled with smoke. Habang nag-worship yung mga seraphims, ano ba, yumayanig yung mga haligi ng templo. Ganyan sila mag-worship. Yes. Mga hindi tinupos pero grabe sila mag-worship. Yes. Amen. Meron mga tinupos pero wala lang ang worship. Oh my. Buti pa yung mga tinupos. Sabay, grabe kung magpupuli sa ating Panginoon. The door, that's the post, sabi, the post of the door moved. Gumagalaw sila, yumayanig sila at the voice of him. Hallelujah. That cried, hallelujah. And the house was filled with smoke. Hallelujah. Gumanda yung atmosphere na puno ng kapapuli sa ating Panginoon. And they said, woe is me. Sabi ni Isaiah, sino ba ako? Aba ako, Panginoon. Hallelujah. I am undone. Ako'y marumi. Because I am a man of unclean lips. Meron ako'y tao na may maluming labi. Sabi niya. Hallelujah. And I dwell in the midst of the people of unclean lips. At nakatira ako. At naninirahan ako. Nakatahan ako sa mga tao. Sa gitna ng mga tao na may maluming labi. For mine eyes have seen the kingdom of the Lord. Pero puli ng ating Panginoon. Bagamat naging madumi siya. Hallelujah. Pero nagpakita sa kanya ang karya ng ating Panginoon. Alright? Yung mga seraphims, hindi makatingin. Nakataklong yung kanilang mga mata. Pero puli ng ating Panginoon, pinagkalooban si Propeta Isaiah na makita niya ang karya ng ating Panginoon. Amen. Then flew one of the seraphims unto me, having a lit coal in his hand, which he had taken with the tongs from the altar. Yung angels, hallelujah, kumuha ng tongs at kumuha ng baga at iniabot kay Isaiah. Yung seraphims, hallelujah, ay hindi worthy to hold the coal. Hindi ka naman dapat, hallelujah, nahawakan ng kanilang kamay yung coal, yung baga. Pero ito iniabot kay Isaiah ng kanyang mga kamay. Ganyan ang pagkapala ng ating Panginoon. Hallelujah. In his hand. And I also heard the voice of the Lord. Narinig ko ang tinig ng ating Panginoon. Sabi niya, whom shall I send? Sino ang isusubo ko? And who will go for us? At sino ang sasama sa akin? Sa atin? Sabi ni Isaiah, then said I, here am I. Here am I. Sent me. Narito po, Panginoon. Isubo mo. Tayo ay bahagi ng katawan. Hindi natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang ministry nito tayo isubo ng ating Panginoon. Hindi man tayo naging karapat-dapat. Pero hallelujah, pinayagan tayo ng ating Panginoon. Pinagkalooban na tayo na makapasok tayo at makita natin ang karya ng ating Panginoon kung saan nakaupo ang ating Panginoon. Hindi lang niya nakita ang pintuan, nakapasok siya, at nakita niya pa ang luklukan ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. What we should find